Nadiskubre ng batang babae na may naka-install na mini camera ang kanyang kuya sa kanyang mata. Hindi nakapagtataka na pagkatapos ng bawat pagsusulit, ang puting liwanag ng kuya ay palaging nakakagawa ng parehong sagot. Naalala ang nakaraang buhay. Matagumpay na nakapasok ang batang babae sa Tsinghua at Peking University. Ngunit siya ay inakusahan ng isang mapanlinlang na babae sa harap mismo. Dahil sa mga monitor, lumabas na mas maaga ang matalino kaysa sa babae sa pagsusulit. Dahil dito, lahat ay naniwala na totoo ang sinasabi ng matalino. Sa huli, hindi nakayanan ng babae ang pressure ng opinyon ng lipunan. Pinili niyang tapusin ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa mataas na lugar. Ngunit sa susunod na segundo, siya ay muling isinilang isang linggo bago ang pagsusulit. Sa oras na iyon, ibinigay sa kanya ng kanyang kapatid ang isang prediksyon ng paksa sa sanaysay para sa pagsusulit. Naisip ang tungkol sa nakaraang buhay. Ang kuya at ang mapanlinlang na babae ay nagtulungan upang ipahamak ako. Ang batang babae ay nag-isip. Siguradong nagbigay din ang kuya ng paksa sa mapanlinlang na babae. Ngunit hindi niya agad ito inihayag. Sa buhay na ito, kailangan kong malaman kung paano ako talaga na ipahamak. 你的儿女从今以后身体健康，生活安稳，平安喜乐，志业有成，财源滚滚，一生平安。 Kung paano ako talaga na ipahamak upang mapatunayan ang sariling hula. Ang babae ay sadyang nagsulat sa harap ng kuya niya. Sa klase kinabukasan, tiyak na hindi na ito nakakagulat. Nagsusulatan ang mga kaklase na ang Starry Girl ay nakakita na sa paksa ng essay sa college entrance exam. Kinuha ng babae ang cellphone at tiningnan. Nakita niya ang essay na isinulat ni Starry Girl. Talagang walang pagkakaiba sa kanya. Ito ay higit pang nagpapatunay na ang kapatid na lalaki ay kasabwat ng babae sa Interstellar. Sa oras na ito, biglang kinuha ng babae sa Interstellar ang kanyang cellphone. At malakas na sinabi na siya ay naghahanda na kopyahin ang kanyang gawa. Tumingin si Lincia sa aking salaysay ng napakaseryoso. Gusto niyang lihim na i-memorize ito. Kapag dumating ang exam, madali na lang kopyahin, di ba? Sino ba ang may pakialam na kopyahin ang iyong salaysay? Ibalik mo sa akin ang cellphone. Ngunit ang mapanlikhang babae ay ayaw ibalik ang cellphone. Sa halip, humihingi siya ng saksi mula sa mga kaklase. Kung sakaling sa exam, pareho ang tema ng salaysay na ito. Magkapareho ang isinulat namin. Ito ay pagnanakaw ng ideya. Habang nagtatalo ang dalaga at ang mas mapanlinlang na babae tungkol sa cellphone, pumasok ang guro sa silid-aralan at pinapasa ang dalaga sa opisina niya. Hindi inasahan ng mas mapanlinlang na babae na ang nabuhay muli na dalaga ay haharap sa bagong buhay dahil naipasa siya ng maaga sa Tsinghua at Peking University. Kaya't labis siyang natuwa kapag naipasa siya. Hindi na niya kailangang mag-high school entrance exam. Ang mapanlinlang na babae ay hindi na makakopya ng sagot niya. Pagkatapos, para maiwasan ang muling pagkakamali, humingi siya sa guro na huwag ipaalam ito sa iba. Tugon naman ang guro nang mabilis sa kanyang hiling. Ngunit paglabas niya ng opisina, nasalubong niya ang kuya at ang mapanlinlang na babae. Hindi pa nakakapagsalita ang babae. Agad na inakusahan siya ng mapanlinlang na babae. Kuya Mufeng, nahuli ko ang kapatid mo na kinopya ang aking salaysay. Lincia, kinopya mo ang salaysay ng iba. Matapos ang lahat ng pagsubok sa nakaraang buhay, ayaw na ng babae na makipagtalo sa kanila. Basta't siya ay naipasa na sa Qingwei. Kaya sinadyang sinabi, kung ganun, hindi na ako sasali sa pagsusulit sa taong ito, Colem. Sinasabi mong hindi ka sasali. Hindi ka ba sasali? Ano naman ang mangyayari sa iba? Kung sasali ako o hindi, anong pakialam ng iba? Habang malapit ng mabunyag ang kasinungalingan, agad na nagsagawa ang kuya ng isang plano para sa sariling kapakanan, na nagsasabing ang huling nais ni nanay ay makita kang magtagumpay. Pagkatapos ay ngumiti sa isang mapanlinlang na babae sa tabi. Naintindihan agad ng mapanlinlang na babae. Binago niya ang sinabi na ang plagiarism kanina ay kasalanan ni Bao Yuanzu, at nagsimulang yumuko at humingi ng tawad sa harap niya. Nang makita ang mapanlinlang na babae na gustong-gusto sumali sa college entrance exam, nagpa siya ang babae na makipaglaro ng mabuti sa dalawang tao. Naisip ko, para sa ating pamilya, at para sa iyo, kapatid, sasali ako sa pagsusulit na ito. Talaga, HMM. Ay, napakabuti na maisip mo ito, dahil sa iyong talino at galing. Magsulat ka ulit ng isang artikulo, hindi ba't madali lang yan? Ay, Tara na, sasama ako sa'yo. Ano bang hindi mo alam? Maaari pa kitang tulungan. Ay, salamat, kuya. Ako, sa tingin ko, sa aking talino at galing, paano ako hindi makakagawa ng magandang sulatin? Pumunta na ako, Colin. Hindi nila alam kung gaano kasaya sila ngayon. Pagkatapos ng exam, gaano sila kasasaktan. Sa gabi, nag-iisa ang babae sa silid-aralan. Akala niya, gamit ang klasikong panitikan, makakagawa siya ng essay, na hindi matutular ng mga mapanlinlang na babae. Ngunit hindi ko inasahan na ang batang babae ay kakababa lang ng kanyang panulat. Ang mapanlikhang babae ay nag-post na ng kanyang sanaysay sa platform. Si Feng Yanran ay nag-update muli, upang maiwasan ang pangokopya ng ilang mga mapagmataas. Sumulat ako ng isa pang sanaysay gamit ang klasikong wika. Anong nangyari? Kakasulat mo lang ng sanaysay. Paano niya ito nakopya?
mayroon bang tao sa paligid ko? Ngunit nang tumingin ang babae, wala siyang nakita. Nang mga oras na iyon, may nahulog na libro sa aklatan. Pagkatapos kunin ng babae ang libro, napansin niyang hawak ng kapatid niya ang kanyang mata. Akala ko may hidden camera sa mata ko. Kaya pala, mabilis na nakuha ni Fang Yanran ang isinulat kong sanaysay. Kung ganito na lang, may CCTV pa kayo. Sige, mag-copy na kayo hanggat gusto ninyo. Darating na ang college entrance exam sa loob ng 7 araw. Tumingin ang babae sa larawan na kapareho ng nakaraan niyang buhay, at naisip niyang magpasaya sa maswerteng babae. Tuwing mag-iisang mata ang maswerteng babae, kitang-kita niya ang essay ng babae. Pagkatapos isulat ng maswerteng babae, parang sa nakaraang buhay, naipasa na ang pagsusulit. Ngunit ang babae ay tila kalmado. Huwag masyadong magyabang ng maaga. Sa araw ng paglabas ng mga resulta, doon mo makikita ang iyong tunay na anyo. Mabilis na dumating ang araw ng resulta, bilang namungunang paaralan sa buong lungsod. Siyempre, nakatawag ito ng pansin ng maraming mamamahayag. Sinasabi ng principal na may 2 estudyante na kinuha na ng Ching Shikwan. Palakpakan natin ang mainit na pagtanggap. Tanggapin natin si Fang Yanran at si Lin Xia na pumasok sa entablado para tumanggap ng gantimpala. Ayoko makasama ang mga nagkopya. Si Fang Yanran, anong ibig mong sabihin? Principal, aking inireport ng buong puso na si Lin Xia ay nangopya sa aking sanaysay. Humihingi ako ng masusing investigasyon mula sa paaralan. Kay Lin Xia, hindi niya alam na ang babae ay matagal nang inaasahan ito na mangyayari. Kaya, pinapagawa niya sa mapanlikhang babae na ilabas ang ebidensya upang patunayan ang kanyang pangungopya. Ngunit ang mapanlikhang babae ay bumalik at inakusahan siya na madalas siyang nakatingin sa kanya habang nag-e-exam. Pinakita pa nga nila ang CCTV noong araw ng exam. Nakadisplay nga sa CCTV. Nakita ng babae ang papel ng babaeng may masamang intensyon. Nakaupo si Lin Xia sa tabi ni Yanran. Sinisilip niya ang papel ng kaklase niya. Magkapareho pa nga pati ang sagot sa essay. Grabe, si Xia Lin nga pala ay sumusulyap sa papel ni Fang Yanran. Magkapareho pa nga ang sulat sa essay. Tigil na ang live stream. Anong pa ang masasabi mo? Huwag kayong magmadali, ha? Hindi pa namin naintindihan ng maayos ang video. Baka hindi pa kayo nakarating sa huli. Paano nyo malalaman kung ano ang isinulat ko sa papel? Akala nyo lang. Pero ang susunod na eksena ay magpapasindak sa lahat. Dahil ang babae ay nag-submit ng isang blankong sagot. Sandali lang. Sandali. Nagsumite ka ng blankong sagot na papel. Kaya pala, alam na ng babae na ang malisyosong babae ay mag-aakusa. Kaya't nakipag-usap siya sa guro ng maaga. Guro, dahil tinanggap na ako sa Tsinghua University, maaari pa ba akong sumali sa pagsusulit na ito? Syempre, maaari. Pero guro, kung sasali ako sa pagsusulit na ito, pwede ba akong mag-submit ng sariling papel? Oo, pwede. Pero nakasali ka na. Bakit ka pa magsusumite ng sariling papel? Nagtatanong lang ako. Kahit na ganun, hindi aminin ng masamang babae na siya ang nagkamali. Sa katunayan, bago ang exam, nag-post siya sa platform ng mga prediction questions para sa college entrance exam. Kahit pa, mas pinaniniwalaan ng mga kaklase na hindi siya nangopya. Agad na hiningi ng masamang babae sa principal na magpatawad sa babae at humingi ng paumanhin. Kung hindi, papatalsikin nila ang babae sa paaralan. Ngunit, naisip ng punong guro ang ama ng batang babae bilang. Kaya't hiniling niya sa kanya na magbigay ng ebidensya upang patunayan ang kanyang kawalang sala. Kung hindi, ay papapuntahin siya sa mapanlikhang babae na makipag-usap. Humingi ng tawad. Tawad. Maaari kong sabihin ito, sigurado akong may ebidensya ako. Kung hindi, paano ako magmamayabang na suruan ka? Siguradong dahil, may ebidensya ako. Kung hindi, paano ako makakatapang na suruan ka? Pakitingnan nyo. Yung essay na ito, ako at si Fang Yanran ang nagsulat, lahat ay isang, tungkol sa katotohanan at kasinungalingan na tula. Ano ang maipapakita nito? Pareho tayong sumulat nito. Maaari nitong patunayan na kinopya mo ako. Sa IQ mong ito, nais mo pang pumasok sa Tsinghua o Peking University. Upang patunayan na kinopya mo ako, sinasadyang naglagay ako ng isang tula na may lihim na mensahe sa loob. Akala ko hindi mo mapapansin. Ngunit, ang linis mong pagkakasulat, na-copy mo lahat, isang salita walang nawala. Ako si Fang Yanran. Ang essay ko ay kinopya kay Lin Xia. Tunay ng isang lihim na tula ito. Ano ito? Tula na may nakatagong salita. Ikaw ay basta-basta lang ang kopya. Hindi mo napansin na meron palang isang tula na may nakatagong salita. Hindi ako nagkopya. Ako talaga. Sadyang nagbiro lang ako sa inyo. Nagbibiro. Ang pagsusulit na ito ay napakalaki. Sino ang magtatawa dito? Punong guro. Yung mga katulad niya na nandaraya, hindi ba dapat silang tanggalin sa paaralan? Tanggalin, 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 tanggalin. Nakita mo na ba, Fang Yiran?
Ang hustisya ay nasa puso ng tao. Ako ang anak ni Feng Mokey, ang pinakamayaman sa Yuncheng. Ang paaralang ito, ang pinakamalaking mamumuhunan ay ang tatay ko. Sino ang may lakas na tanggalin ako? Ang pinakamayaman sa Yuncheng ay kahanga-hanga. Dapat tanggalin ang mga nandaraya. Oo, dapat tanggalin ang mga nandaraya. Ay cancel ang mga marka ng dalawang estudyanteng ito. Bakit? Ito ay pangangalaga sa mga nandaraya. Ito ay pangangalaga sa kanila. Bakit? Dahil ako ang principal. Dahil wala kayong ebidensya. Kaya sinisisi si student na nagsusugal. Bakit hindi pa ninyo naimbestigahan ng maayos, principal? May matibay na ebidensya. May hindi pa bang malinaw? Linsia, ikaw na isang taong laging nagko-complete ng self-study. Wala pang kahit na marka. Bakit ka magsasalita? Ako ang tutulungan kayong linawin. Guro Liu. Ako ang guro sa klase ni Linsia. Magpapatunay ako kay Linsia. Linsia. Bago pa ang college entrance exam, na-endorse na siya sa Qingbei University. Direktor, malapit nang dumating ang sasakyan. Malaki ang ating aasahan. Ang kauna-unahang, estudyanteng na-endorse sa Qingbei University, sa ating lungsod. Talagang nakakaaliw at karapat dapat ipagdiwang. Haha, oo nga. Ay, nandito na. Dumating na ang sasakyan ng direktor. Sige, magsimula na tayo. Pagmamaneho. Guro Liu, magkano ang ibinigay sa'yo ni Linsia? Anong ibig mong sabihin, Feng Yanran? Nilaling mo ang aking propesyon. Ninanais kitang sir-on. Sinasabi ng tatay ko mismo, sa ating Yuncheng, walang kwota para sa special admission ngayong taon. Kayo dalawa, paano nyo nalaman? Nakareceive ako ng email mula sa Qingbei University. Sila ang nagpadala. Tiningnan nila si Linsia sa kanyang artikulo sa kabataan na babasahin. Nagpasya silang tanggapin siya kahit labag sa patakaran. Ngayon, dapat nasa daan na sila, papunta dito. Ay naku, Guro Liu, matanda ka na. Bakit ka pa nagsisinungaling para sa kanya? Magkano ba talaga binigay niya sa'yo? Tumahimik ka, sasabihin ko na lang na pwede ako. Sabi ng guro, hindi pwede. Bakit? Nagmamalaki ka pa, hindi ka pwedeng magsalita. Bumili ka ba ng posisyon? Sige, sabihin mo pa, bumili ka talaga ng posisyon. Pupunitin ko ang bibig mo. Pupunitin mo. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang saktan ng aking anak na babae. Pupunitin ko ang iyong bibig. Sige, punitin mo. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang saktan ng aking anak na babae. Tay. Naiipit ako. Itong si Linsia at ang guro, nang aakusa sa akin ng pangangopya. Huwag mo akong saktan. Mabait na anak. Huwag kang umiyak. Narito na si Papa. Si Papa ang bahala sa iyo. Nasaan ang punong guro? Ay. Ginoong Feng, nandito po. Sabi ng anak kong babae, may nag-aakusa sa kanya ng pangangopya. Anong nangyari dito? Bakit? Nakalimutan mo na ba? Tuwing taon nagbibigay ako sa paaralan. Magkano na ba yan? Anong karapatan mo para sabihing nagnakaw siya? Ginoong Feng, nasa proseso na kami ng investigasyon. Wala pang resulta. Investigasyon ng anong kalokohan? Hindi mo kayang alamin. Ako ang mag-iimbestiga. Tumayo ka. Ha? Walang hiya kang bagay. Anong karapatan mong saktan ako? Lahat ng narito ay nakita ang mga ebidensya ng pangungopya ng iyong anak na babae. Paano? Gusto mo bang magtago sa likod ng lahat? O? Narito. Lahat ay nakakita. Sino-sino ang nakakita? Nangopya ang anak ko. Magbigay ng senadoryas. Walang tumugon kahit isa. Ginoong Feng, ang mga tao sa paligid ay hindi makapagsalita dahil natatakot sila sa iyo. Ngunit hindi ako natatakot sa iyo. Tama, ang Wonju Media ay kasalukuyang naglalim. Ngayon, nakikita ito ng buong lungsod na pinapangalagaan mo ang iyong anak na babae. Direktor, huli na. Ang pinakamayaman sa Yuncheng, si Feng Mokey, walang hiya na inangkin ng anak niyang babae na nagsusumite ng cheat sa paaralan at gusto pang dalhin si Linsia. Anong sabi? Ano ang balak gawin ni Feng Mokey? Bilisan mo, agad na pumunta sa experimental high school. Hayaan mong kunan. Linsia, hindi ka pa ba nahihiya? Magsimula ka na, ayaw kong umalis. Kahit naputulin mo, walang silbi ang live signal. Marami ng libo-libong tao ang nakakita na sa mga ginawa ninyo. Sinasabi ko sa iyo, tiyak na magkakaroon kayo ng kaparusahan. Alam mo ba na, nawala mo ang dangal ng pamilya ni Laolin. Magsimula ka na at umalis. Sandali lang. Sino ang nag-utos sa inyo na umalis? Sino ang pumayag na umalis kayo? Hindi kayo papayag ang humingi ng tawad sa aking anak.
Walang sino man ang makakaalis dito ngayon. Bakit naman? Ang anak mo ay hayagang nangopya. Ninanais mo pang insultuhan ang aking pagkatao. Dapat siyang humingi ng tawad sa akin, di ba? Ano ka ba talaga? Akala mo ba kung sino ka? Akala mo ikaw ang simbolo ng katarungan, di ba? Hindi ka ba nagsasalita ng mga walang kwentang bagay? Sinasabi mong ikaw ay isang scholar ng Tsinghua at Peking University ngayong taon. Ang direktor ng admissions ng Tsinghua at Peking University ay kaibigan ko. May hawak akong isang kopya ng listahan ngayong taon. Tingnan ninyo. Dito, kung kasama ang pangalan niya, Lin Xia. Ito. Walang Lin Xia sa listahang ito. Ginoong Liu, anong nangyari? Bakit wala ang pangalan ko sa listahang ito? Hindi ko rin alam. Ginoong Feng, totoo ba ang listahang ito? Totoo ba to? Ngayon ay, tatawag ako sa direktor ng admissions para personal niyang patunayan. Ako si Director Gao. Hello, Pangulong Feng. Anong kailangan mo sa akin? Pakicheck nga ang isang bagay para sa akin. Sa mga pwesto para sa automatic admission ngayong taon, may pangalan bang Lin Xia? Sandali lang, tingnan ko muna, Lin Xia. Ginoong Peng, sa listahan ng mga automatic admission sa Tsinghua at Peking University, walang pangalan na Lin Xia. Ginoong Peng, walang pangalan na Lin Xia, sa listahan ng mga inirerekomendang estudyante ng Tsinghua at Peking University. Okay, salamat. Mga Ginoo, narinig niyo ba? Sa listahan, walang pangalan ni Lin Xia. Sino ba talaga ang nagsisinungaling? Gong Presidente, salamat sa pagtawag mo. Kung hindi, nakontrol niya ang usapin. Ay, tama, Gong Presidente, huwag kayong mag-alala. Tiyak na sisiyasatin ko ito ng mabuti. Para sa bawat isa sa mga kaklase ko. Isang malinis na pangalan. Ano pang investigasyon ang kailangan? Ito si Lin Xia, nagsisinungaling. Pinagsasamantalahan ang kaklase. At ito pa nga. Ikaw ang guro ng klase, di ba? Pinagtatakpan ng estudyante. Nagdulot ito ng napakalaking pinsala sa aking anak. Gusto kong makuha ng inyong paaralan. Ang isang paliwanag. Huwag mag-alala, Ginoong Feng. Tiyak na kami ay magbibigay kami ng paliwanag sa inyo. Hoy, kayong dalawa, dali, yumuko na kayo. Sandali lang, rektor ng Tsinghua University at ang direktor ng edukasyon. Nasa daan na papunta dito. Sino man sa inyo ang manggahas na gumalaw, huwag kayong magmulaan. Abala ang direktor. Ang pangulo ng Qingbei ay malayo sa Shengjing. Nandito sila. Kung hindi nagalit ang anak kong babae ngayon, gusto ng lahat na umalis sa lugar na ito. Bakit hindi ka palumuhan? Ayoko, Lin Xia, dumak ka na agad. Hindi ako humihingi ng tawad. Sige, hindi ka humihingi ng tawad. Tama, sige, huwag mong sisihin si kuya, na masama ang loob. Ngayon, kailangang mapahiya ka hanggang humingi ka ng tawad. Guro Liu. Lin Xia, humingi ka ng tawad. Sinaktan ninyo ang guro, magkakaroon kayo ng kaparusahan. Sige, Lin Xia, may lakas ka pang sumagot, ha? Tingnan mo, hindi kita papayagan. Tumigil kayong lahat. Tumigil na kayo lahat. Direktor, bakit ka nandito? Kung hindi ako pumunta ulit, may mangyayari sa akin. Ah, tama, ito si Lin Xia. Malicious niyang siniraan ang kaklase, pang-aapi sa kaklase, naayos na namin ito. Inayos ko na muna ikaw. Hindi ito ang direktor. Ano ang ibig mong sabihin dito, Lin Xia? Siya ang tanging henyo na naipasa sa Qingbei mula sa Yuncheng. At ang iyong spoiled na anak na babae. Halos sinira ang henyo na ito. Ano? Tatay, hindi mo ba sinabi na walang admission slots ang Tsinghua University sa Yuncheng? Anong nangyayari dito? Oo nga. Hindi ba sinabing ang inyong paaralan ay walang alok na pagpasok sa taong ito dito sa ating Yuncheng? Nakipag-ugnayan ako sa direktor ng admissions at nakumpirma na namin ito. Ang gawain ng admissions ngayon ay para kay Lin Xia. Nagawa kong gumawa ng eksepsyon. Ang balitang ito, alo ng direktor ng edukasyon at ang guro nyo, si Guro Liu ang nakakaalam. Palihim. Bakit tayo palihim? Bakit nga? Tsinghua at Peking University, napakataas ng puntos sa pagpasok. Paano siya makakapasa gamit ang sariling pagsisikap? Tay, hindi ako sang-ayon. Ano ang hindi mo sang-ayon? Ang Tsinghua at Peking University ay nagbigay ng espesyal na pagpasok sa kanya. At ikaw, umaasa sa kapangyarihan ng iyong ama, gumagawa ng masama, binabaliktad ang katotohanan. At ikaw pa, Maki, paano mo tinuturuan ang anak mo? Siya, sa hinaharap, wala na akong karapatang pumasok sa paaralan.
Hindi ito ang direktor. Direktor, hindi ko magawang turuan ang anak ko ng maayos. Kung ano man ang gawin mo sa akin, ayos lang. Pero kailangan mong patawarin mo ang anak kong babae. May dahilan kung bakit siya nagsinungaling. Oo, anak na babae. Sabihin mo sa kanya, sino ang nagunjok sa'yo na mandaya? Oo, tama. Anak na babae. Sabihin mo sa kanya, sino ang nagunjok sa'yo na mandaya? Si Lin Mufeng, si class president. Siya ang nagunjok sa akin na mandaya, hindi ako. Ay oo. Director, ako ang nagdala sa kanya sa maling landas. Kung may parusa, ako na lang ang parusahan mo. Kaya yan, wala talagang kinalaman sa kanya, ha? Lin Mufeng, ang sama mo. Gumagawa ka ng ganitong paraan para sa masakit na plano. Hanggang ngayon, pinoprotektahan mo pa rin si Feng Yanran. Pero tungkol dito, ako lang ang nasaktan. Ako ang tunay mong nakababatang kapatid na babae. Kapatid na babae, pasensya na. Ako ang mali, kuya. Ganito na lang, patawarin mo na si kuya. Kung hindi, kapatid, lumuhad na ako para sa iyo. Bitawan mo ako. Hepe, kailangan mong ipaglaban kami ni Guro Leo, na makamit ang katarungan. Feng Makai. Sobra kang nagpapalakas sa iyong mga anak. Para sa ating Yuncheng, isang malaking kahihiyan. Ako ay nagdedeklara na ang resulta ng college entrance exam ni Feng Yiran ay walang bisa. Simula ngayon, hindi na siya papayagang sumali sa college entrance exam. Ano? At ikaw, Lin Mufeng, tumulong sa kasamaan, tumulong sa pandaraya, nawala ang resulta ng pagsusulit, tinanggal sa paaralan. Direktor A. Hindi mo pwedeng gawin yan. Walang-wala na ang anak ko. Lin Xia, Guro. Patawarin niyo ako. Hindi ko dapat ginaya. Tulungan niyo akong sabihin sa direktor, huwag sanang tanggalin ang aking kwalifikasyon. Feng Yanran, sa buhay ko, hindi ka kailanman mapapatawad. Lin Xia, may pasok ka rin naman. Bakit ka nakikipagtalo sa akin? Sige, tao. Dalhin mo silang dalawa. Dali, dalhin mo sila sa akin. Hindi kita palalampasin. Anak, anak. Ay, Ginoong Feng. Huwag kang matakot. Pasensya na sa mga pinagdaraanan mo. Salamat sa iyo. Sa pagdala ng karangalan sa ating Yuncheng. Ito ang iyong abiso. Salamat, Direktor. Sisikapin kong mabuti. Upang makabalik sa Yuncheng sa lalong madaling panahon. Upang makabawi sa lahat. Meron pa, Guro Leo. Salamat sa iyo. Kung wala ka, tiyak na hindi ako makakapag-aral sa Tsinghua o Peking University. Bobo, ito ay para sa iyo. Masaya ang guro para sa iyo. Bukod dito, ang paaralan natin ay naghanda para sa iyo ng 2 milyong yuan na scholarship. Ito. Sobrang dami naman ito, tanggapin mo na. Maaari na rin, bilang pasasalamat sa iyong mga magulang. Ha ha ha. Tatay, nakapasok ako. Nasa Tsinghua at Peking University. Tatay, anong ginagawa mo? Tumayo ka na. Tatay, tumayo ka na. Siya. Sige, sumagot ka muna kay tatay. Isang bagay, hindi mo ako papayagan. Hindi ako gagalaw. Anak, may problema si dad. Saka na natin pag-usapan. Hindi pwede. Hindi mo ako papayagan. Hindi ako gagalaw. Sige, sasagutin kita. Tatay, sasagutin kita. Tumayo ka muna bago tayo mag-usap. Anak, alam ni tatay, na ikaw ay nasa Tsinghua University, nakapasa ka na. Masaya si dad para sa'yo. Pero, tingnan natin kung pwede, pumirma sa kasulatan ng pag-unawa na ito, sa dokumentong ito. Tatay, paano mo ako mapapatawad? Sa taong ganito, nasaktan ako. Hindi ako sang-ayon, Sasha. Alam mo bang, kung gaano kalaki ang gulo na nilikha mo, dahil lang sa'yo, ang kuya mo, ipinagbigay alam mo si Feng Yanran, hindi na siya makakapag-aral, at saka, kailangan pa niyang harapin, ang panganib na makulong. Kung hindi mo siya patawarin, ano ang gagawin ng kuya mo? Tatay, ano ang kinalaman niyan sa akin? Ano ang kinalaman niyan sa akin? Sila ang nangopya sa akin, at nagdududa sa akin. At si Lin Mufeng, kapatid ko ba siya? Gusto niya rin, ilalagay mo ako sa bingit ng kamatayan, Sasha. Alam mo pa rin, na siya ang tunay mong kuya. Oo. Ngayon, nakapasok ka na sa kolehiyo, iniwan mo na lang ako. Kung hindi makakapag-aral ang kuya mo, hindi na siya makakapasok. Paano na kung pumasok siya ulit? Sabi mo, ano ang gagawin ko, tatay mo?
Makinig ka sa tatay. Pirmahan mo na. Tatay, huwag mo na akong pukpukin pa. Siya ang may kasalanan. Kaya, kailangan niyang magbayad. Hindi ako kailanman pipirma ng reconciliation na ito. Siya. Papatirahin ka ni tatay. Okay ba? Tatay. Tatay, yumuko ka. Okay ba? Tatay. Tatay. Huwag mo na akong pilitin. Sila dalawa. Halos sinira mo ang buhay ko. Nandyan ka pa ba bilang tatay ko? Nakatayo ka sa kanilang panig na nagsasalita. Basta't ngayon, hindi ako pipirma sa kasunduan na ito. Tatay, anong ginagawa mo? Ikaw na, mapagkaitang anak. Ako pa nga, nandito na nga ako, nanghihingi na ng tawad. Bakit matigas ang puso mo? Hindi ka ba nagpapatawad? Sige, kaya huwag mong asahang makapasok sa Tsinghua University. Hindi mo rin iyon makakamit, tatay. Ibigay mo ang liham ng pagtanggap. Kaya't pirmahan mo na. Kung hindi ka pipirma, agad ko itong papapuluan. Tatay, huwag mong punitin. Huwag mong punitin ang akin. Tanggap na sulat, okay ba? Sige, pumirma ka. Kapag pumirma ka, ibabalik ko sa'yo. Totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Mabilis, pumirma ka na. Kung hindi, agad ko itong puputulan. Yung sulat ng pagtanggap, pwede mo na ibalik sa akin. Anak, lumabas ka na. Pinirmahan niya na. Anak, lumabas ka na. Pinirmahan niya na. Dalhin mo na dito. Tatay, sinasabi ko na, itong babae, hindi talaga nagmamalasakit sa buhay ng kuya. Tatay, niloko niyo ako. Ginawa mo to para sa iyong kinabukasan. Walang pakialam na ipasok ang kuya mo sa kulungan. May konsensya ka pa ba? Pumunta ka at isara ang pinto. Ngayon, walang ibang pupuntahan. Sige, ibibigay mo sa akin. Tatay. Nasaan ang sulat ng paunawa? Nasaan ang sulat ko? Hindi pwede. Kailangan kong kunin ito. Anak, yung kasunduan, darating na rin. Ikaw at si Yanran. Wala na bang problema? Maaari kang mag-alala tungkol dito. Ang liham ng pag-unawa, ako at si Maran. Siyempre, wala kaming problema. Ayos lang. Kaya ang kapatid mong babae, nahuli sa pandaraya, nalaman na. Paano na ang kolehiyo? Tatanggapin pa ba siya? Huwag kang mag-alala, Dad. Makay, akala niya, na si Ma ay talaga niyang anak. At saka, marami siyang pera, narinig ko nga. Iyak na papayagan niya siyang pumasok sa pinakamagandang universidad. At saka, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan para tulungan siyang makapasok sa Yale University. Ayos, sa katapusan ng linggo, magkakaroon sila ng isang malaking handaan para sa kanyang pagtatapos. Ayos lang. Anak, sa kapatid mong babae, sa pagkakataong ito, sa kanyang pagtanggap, huwag magkakaroon ng anumang problema. Walang problema. Ano? Si Feng Yanran ay kamag-anak nila. Ano naman ako? Kailangan kong alamin ito. Doktor, may kailangan ka ba, Ginoo? Gusto kong magtanong, noong 2005, ika-2 ng Oktubre, tala ng produksyon, noong 2005. Suriin mo, yung mga tala noong nakaraang dekada, anong ginagawa? Ganito ang nangyari, nawala ako sa aking mga magulang mula pagkabata, kaya, nais kong maghanap. Tingnan kung makikita ko, ang mga kaugnay na impormasyon tungkol sa aking mga magulang, ganun. Ito ay, mga datos ng araw na iyon, tingnan mo. Diyos ko, ako at si Feng Yanran, ay, ipinanganak sa parehong taon, buwan, at araw. Ang galing naman. Hindi tama. Ngunit, kanina, ang kuya ko, sa usapan namin ng tatay ko, sinasabi na si Feng Yanran, ang tunay nilang anak na babae, hindi kaya, napalitan ba, ang ating mga magulang. Doktor, maaari ba akong gumawa ng isa pa na napagsusuri? Oo, maaari, ngunit, mas mahal ito. Ikaw, estudyante. Tutulungan ko siya dito.
Direktor Son, bakit ka nandito? Nandito ako, para magpa-check up, dahil kung naghahanap ka ng tunay na magulang, huwag ka nang magpakitang gilas sa akin. Doktor, ang gastos para sa DNA test niya, ako ang sisigot. Kailan lalabas ang resulta? Siguro bukas. Linsia, hintayin ang resulta bukas. Lumabas na, sasabihin ko sa'yo. Salamat, Director. Babae, huwag mag-alala. Sa mga universidad dito, hindi makapasok. Ito sa ibang bansa, hindi pa ba? Yale University, tanggap na sulat. Ngayon ay opisyal na ipinaabot sa iyo. Ikaw ay tinanggap sa Yale University. Tinatanggap ka na. Tatay, ang galing. Pero, Papa, kahit na nakapagtapos na ako ng kolehiyo, ang pangalan ko ay nasira pa rin ni Linsia dahil sa kanya. Mag-alala ka lang. Papa, nakaayos na lahat para sa'yo. Ginoong Feng. Nakapirma na si Linsia sa kasunduan na ito. Ginang Feng, ayos na. Lin Wufeng, ang kapatid mong babae, ganito ba siya kag-8? Sasabihin lang na magkaintindihan, okay na, paano naman pwedeng ganun? Ano ba talaga ang nangyayari? Ginamit ko ang kanyang tanggap na sulat bilang banta. Kung hindi siya pipirma, pupunitin ko ang kanyang sulat. Si Kuya Wufeng talaga, may paraan. Pero, Dan, nawala ang resulta ng aking pagsusulit sa college. Wala na akong mapapasukang universidad. Si Linsia meron, sa Tsinghua at Peking University. Hindi ako makapaniwala, maging kalmado ka lang. Tatay, gagawan kita ng isang malaking salo-salo para linisin ang iyong pangalan. Gusto ko rin na ang Linsia na ito ay humingi ng tawad sa iyo sa harap ng lahat. Lin Wufeng. Ikaw, hindi mo ako bibiguin, di ba? Ginoong Feng. Huwag kang mag-alala, sasagutin ko ito ng personal. Papasok ko si Linsia, humingi ng tawad kay Yanran. Sasadyain ko, patawag si Linsia para humingi ng tawad kay Yanran. Hello? Ano? Tatay, tumakas si Linsia. Si Lin Wufeng. Ano bang nangyayari dito, Ginoong Feng? Huwag kayong mag-alala, sisikapin ko na maibalik si Linsia. Hayaan siyang personal na, humingi ng tawad kay Yanran. Bakit hindi ka pa nagmamadali, kung maantala ka man? Ang reputasyon ng anak ko, hindi kita patatawarin. Oo. Dumating. Pangulo Feng. Yale University, kailangan ay record ang impormasyon ng magulang. Sige, halika na. Pag-aaral ni Mama, wala nang problema, di ba? Siyempre, nakapagtakda na ang relasyon. Walang problema, siyempre, siguradong magkakasundo. Ako'y may isang anak na babae, siya lang. Kumusta? Lumabas na ba ang resulta? Lumabas na ang resulta. Ang tungkol sa iyo at kay Lin Shengbi, na test result. Ang pagkakatulad ay 0.01 lang. Ibig sabihin, hindi kanya tunay na anak sa kanya. Paano naman si Kang Maki? Gaano ka close sa kanya? 99.9. Ano? Kang Maki, ay, siya pala, ang tunay kong ama. Ako at si Mama Ran, napalitan kami ng magulang. Hindi pwede, Linsia. Saan ka pupunta? Pupunta ako kay Kang Makay. Ipaliwanag mo. Gusto kong tanungin si Lin Wufeng. Ano ang nangyayari? Linsia. Alam ko, gusto mong malaman ang katotohanan. Ngunit, kung gagawin mo ito nang walang pag-iingat, may panganib ito. Hepe. Salamat sa paalala mo. Pero gusto ko na mag-isa sandali. Pumunta, sumunod at tingnan. Ay. Feng Makay, akala niya palagi, syempre, siya ay kanyang tunay na anak na babae. Siguradong papayagan niya siyang makapasok sa pinakamahusay na universidad, at saka, sa pamamagitan ng kanyang impluensya, tutulungan siyang makapasok sa Yale University. Ayos lang iyon. Anak ng iyong nakababatang kapatid na babae, sa pagtataas ng antas ngayong taon, hindi pwedeng magkaroon ng problema. Sa okasyong ito, walang problema. Nalaman ko na sa mga nakaraang taon, na hindi ako naging ganito, ang kanilang tunay na anak na babae, kaya hindi nakapagtataka na sa nakaraang buhay ko ay nakaranas ako ng napakaraming paghihirap, na kanilang pinagsamang saktan. Gusto kong maghiganti. Lin Wufeng.
Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako, aking magandang kapatid. Gising ka na. Hindi ako iyong kapatid. Ano ang ginagawa mo? Illegal na pagkidnap. Dahil alam mo, hindi ka akin. Kapatid na babae ko, paano kita pababayaan? Hindi kita palalampasin. Mas mabuti, intindihin mo ng maayos. Bakit? Si Feng Yanran ang tunay mong kapatid na babae. Kung gusto mo talagang malaman ang katotohanan, sige, mahabagin akong sabihin sa'yo. Noong 2 ng Oktubre taong 2005, siya ang aking tatay na nagdala sa'yo at kay Yanran. Pinalitan ang package. Bata, kung may dapat sisihin mo na lang. Ang yaman ng pamilya mo, para sa kayamanan ng anak kong babae. Nagkakasala kayo dito, ginagawa niyo ito, pinapawalang saysay ang buhay ko. Hindi kayo natatakot na lumabas ako, Lin Hian. Nasa kamay ko na kayo, ngayon. Report ng pagsusuri, nandito rin ako, ano sa tingin mo? Malamang na mabubuhay ka, makakalabas ka ba mula roon? Kung susubukan mong galawin ako, patay ka rin, wala akong takot. Basta, ganito na ako, pero sasabihin ko sa'yo, hindi mo maaring sirain ang buhay ng kapatid kong babae. Direktor, hindi maganda, si Lin Xia, ay naaga. Ano? Dalhin mo na ako agad, at saka, agad na ipaalam sa mga awtoridad. Sa tingin ko, mas mabuting pakawalan mo na ako agad. Huwag ka nang magkamali pa. Husay mo pang makialam, makipag-usap ka sa akin tungkol sa mga kondisyon. Kailangan kita ngayon. Sumama ka sa akin para humingi ng tawad. Ibalik ang dangal ng kapatid ko. Humihingi ako ng tawad. Inalis ninyo ang aking buhay. Bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Sinasabi mong hindi ka magpapatawad. Eh di, hindi na. Sige. Salamat sa lahat, Ginoo Feng. Binabati ko si Miss Lin, na na-admit sa Yale University. Salamat sa lahat. Halika, umupo na lahat, umupo at magsalita, bitawan mo ako. Tulong. Hindi ito sinasabi, Miss, kinopya niya ang kanyang salaysay, yung taong yun. Bakit siya nandito? Ibig sabihin, Lin Xia, ngayon ay kasiyahan ng aking anak na babae, para sa pag-akyat sa kolehiyo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Wrong President. Ngayon dinala ko si Lin Xia, para lang, humingi ng tawad kay Mama Ran. Ngayon ay, selebrasyon ng pag-akyat niya sa eskwela. Kailangan niyang bigyan si Yanran ng paliwanag. Ayokong humingi ng tawad. Sa halip, siya pa ang nagagalit. Siya ang dapat humingi ng tawad. Ikaw ang nagnakaw ng aking papel. Ikaw ang dapat humingi ng tawad sa akin. Lin Xia, sobrang nananakit ka na. Ngayon, ikaw, pinapahiya mo ang anak ko. Gagawin kitang walang mukhang mabuhay. Tawagin niyo siya. Kunin niyo ang kanyang damit, ibigay niyo sa akin. Tingnan natin kung paano siya magiging matigas ang dila. Huwag. Bitaw na ako. Bitaw na ako. Bitaw na ako. Wala na ba'y balaod diri? Bitaw na ako. Balaod. Karong adlawa, pamilya na ko ni. Ako ang balaod. Ibinigay niya sa akin siya. Feng Bakay. Feng Yanran, hindi siya talaga iyong tunay na anak. Ako ang tunay. Feng Yanran, hindi siya tunay na anak mo. Ako ang tunay. Lin Xia. Lin Xia, talaga namang ayaw mong humingi ng tawad. Lahat ng sinasabi mo, sabihin mo na agad. Tumahimik ka na, tumigil ka na. Lin Xia, anong ibig sabihin ng mga salitang ito? Anong ibig sabihin nito? Sabi ko, sa loob ng mga taon, na tunay na nagbigay, hindi naman talaga siya iyong tunay na anak. Ako ang tunay. Ikaw talaga ay bulag na nakapikit, Lin Xia. Sa harap ng napakaraming tao, ano bang pinagsasasabi mo dito? Kung muli kang mang-uudyok sa relasyon ko at ng anak kong babae, papatayin kita. Handa akong malumpas sa aking buhay. Feng Yanran, hindi siya talaga ikaw. Karahas na anak ni Feng Bakay. Ako si Lin Xia. Ginoong Feng, nabaliw ang kapatid ko. Huwag kang maniwala sa kanya. Lin Xia, sinira mo ang buhay ko. Ngayon gusto mo pang agawin ang tatay ko. Sa pagkakataong ito, hindi ako magpapatawad sa'yo. Tao, saktan mo siya ng todo. Tigil na. Lin Xia, maraming beses mo akong inapi at nirate ang pamilya ni Yanran. Kung hindi ka makapagbigay ng ebidensya ngayon, hindi kita patatawarin. May ebidensya ako. Ako at si Feng Maran. Pareho kaming 2005, ika-2 ng Oktubre, sa Municipal Maternal and Child Health Hospital, ipinanganak.
Tapos, ako ay nailipat. Ang naglipat sa akin, siya ang aking amang-amahan, Lin Shenglin. At siya ang nagtatago ng katotohanan, siya iyon, Lin Wufeng. Ang taong nagtatanggol sa amin, siya iyon, Lin Wufeng. Lin Xia, ang galing mo sa pagsusulat, ayos lang. Akala mo ba, na basta ka nalang gumawa ng kwento, maniniwala na ang lahat sa'yo? Tumahimik ka na nga. Tama nga, dahil lang sa kanyang walang batayang sinasabi, ay magiging ebidensya na, may sakit yata ang babaeng ito, Lin Xia. Ito na ikaw, ang ibinigay na ebidensya. Tingnan mo ang iyong kapatid na lalaki, patuloy pa rin siyang nagtanggol sa iyo, ngunit ikaw ay nagsasalita ng walang katotohanan. Sertipiko ng pagsusuri ng pagkakapareho ng magulang, nasa kanya ito, kung hindi ka naniniwala, subukan mong hanapin. Ginoong Peng, huwag kang makinig sa kanyang mga kasinungalingan. Tumahimik ka na agad, kneel down ka na agad, humingi ng paumanhin kay Pangulong Feng at Yanran. Mabilis, hindi ko kailangan ng kanyang paghingi ng tawad, Lin Wufeng. Ipakita mo ang paternity test, para makita ko, Pangulong Feng. Di na natin kailangang tingnan, di ba? Lahat yan ay pawang kasinungalingan niya. Ipakita mo, gusto kong makita. Lin Xia. Nandito ang paternity test, walang blood relation, maingat mong tingnan. Anong nakasulat sa itaas? Ano? Nasa ospital ako, kitang-kita ko pa nga. Ikaw ang tunay kong ama. Lin Xia. Tama na, ha? Nang iwan ka pa sa pamilya mo, nagawa mo ito sa akin. Nagawa mo ba ito sa ating mga magulang? Ikaw na hindi marunong gumalang. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Siyempre, ikaw ang may gawa nito. Ikaw ang unang pumunta sa ospital. Lin Xia. Nandyan na ang mga ebidensya sa harap mo. Tingnan natin kung ano ang masasabi mo. Mami. Sige, sabihin mo, paano natin siya haharapin? Gusto kong magpatira pa siya. At humingi ng tawad. Tama, humingi ng tawad. Hindi ako humihingi ng tawad. Dapat humingi ng tawad. Ikaw ang dapat. Lin Xia, bilisan mo na. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Bilisan mo. Ayoko. Hindi kita pinapapag-sorry. Ayos na, ayos na. Titingnan ko, kahit patayin mo siya, hindi siya magsisorry. May paraan ako. Hindi ba't graduation party ko ngayon? Gagawa ako ng isa para sa kanya. Pagtanggap sa pagkabigo sa pag-aaral. Anak na babae, ano ang ibig mong sabihin sa sinasabi mo? Kuya Wufeng. Ang liham ng pagtanggap ni Lin Xia sa Qingbei. Nadala mo ba? Paano ko ito nakalimutan? Nadala ko. Huwag. Nandito. Huwag. Dahil hindi siya humingi ng tawad, ibaga natin ang kanyang paanyayang makatanggap ng pag-aaral. Huwag sunugin. Huwag mong sunugin ang aking paanyaya, Wang Li. Huwag sunugin. Huwag sunugin. Humihingi ako ng tawad. Mama, nagkamali ako. Nagkamali ako. Ako ang nangopya sa iyo. Ako ang nangopya sa iyong salaysay. Huwag mong sunugin ang aking notification letter. Okay ba? Nagkamali ako. Humihingi ako ng tawad. Nanay. Tingnan mo. Nag-sorry na si Lin Xia. Papatawarin mo ba siya? Ako. Huwag mo akong patawarin. Sunugin mo ito para sa akin. Sige. Bakit? Nakapagpaumanhin na ako. Bakit? Patuloy mo pang susunugin ang aking notice. Lin Xia. Noong una, nung nasa paaralan pa ako, hiniling ko ng buong puso sa'yo. Hindi ka rin naman nagpakumbaba, di ba? Ngayon, panahon mo na. Bakit naman ako magpapatawad? Lin Xia, gusto ko rin sirain ang buhay mo. Gusto kong sirain ang buhay mo. Ibigay mo sa akin. Huwag sunugin. Huwag sunugin. Huwag sunugin. Huwag sunugin. Buti na lang hindi nasunog ang pangalan. Buti na lang hindi nasunog ang pangalan. Uy! Hindi ito nalinis ng maayos. Nais pa rin. Pumasok sa Tsinghua at Peking University. Ngayon, wala nang natira sa inihaw ko para sa'yo. Halika, ipagluto mo ako. Huwag mo akong ihaing humingi ng tawad. Huwag mo akong ihaing humingi ng tawad. Humihingi ako ng tawad. Huwag kang magalit. Nagkamali ako. Nagkamali ako. Lin Xia, gusto kong ipakita mong mabuti. Ang iyong kinabukasan ay unti-unti nawawasak ko. Ginoong Feng, hindi maganda.
Anong hindi maganda? Noong una, sa ulat ng Yale, ang resulta ng pagsusuri ng magulang at anak ay nagpapakita na si Ginang, Ma, ay hindi inyong tunay na anak. Ano? Ano? Ulitin mo nga. Ipinapakita na si Pangyanran ay hindi iyong tunay na anak na babae ah. Ano? Tatay. Paano ito posible? Imposible. Baka nagkamali kayo sa pagsusuri. Paano ako hindi? Ako ang anak ng tatay ko. Tatay, magpa-check ulit. Sigurado akong nagkamali sila sa pagsusuri. Muling ni-review namin. Siguradong nagkamali sila. Lin Hupeng. Ano ba talaga ang resulta nitong pagsusuri na ito? Ano ang nangyayari? Ha, Pangulong Feng, ito talaga ang totoo. Siguradong nagkamali kayo dyan. Dalhin nyo na. Iangat si Lin Xia. Lin Xia. Sinasabi mong ang resulta ng pagsusuri na nakuha ng kuya mo. Talaga bang totoo o peke? Gong President, tingnan mong mabuti. Pareho ba si Pangyanran at Lin Hupeng? Pareho ba silang kamukha? Huwag mong sabihin, medyo kamukha niya talaga. Kamukha ng ano? Kamukha ng ano? Lin Xia, kung magpapaligsahan ka pa, sa pag-istorbo tungkol sa relasyon ko at ng ama ko, mag-ingat ka, baka mapahamak kita, sapat na. Tatay, anong nangyayari sa'yo? Naniniwala ka sa kanya, pero hindi sa akin. Oo nga, Ginoong Feng, ito ang totoo. Tawagin ang tao. Kailangan kong ayusin ang muling pagsusuri ng dugo, pakiusap, dalhin ang medical team. Kailangan kong muling magpa-blood test. Oo, Terra. Lahat ng ito, Ginoong Feng, ay sinasabi lang ni Lin Xia. Sa tingin ko, hindi na ito kailangan. Tingnan mo, ngayon, nagdulot ka ng ganitong malaking problema. Aalisin ko na si Lin Xia. Ano sa tingin ninyo? Huminto ka. Ngayon, ang resulta ng pagsusuri, bago lumabas. Walang sino man ang pwedeng umalis kahit isang hakbang. Ang medikal na koponan ni Pangulong Feng, nagdala ako sa iyo. Halika dito at humiti. Si Lin Xia ay makakakuha na ng resulta ngayon. Ngayon ipapakita ko sa iyo, maliwanag na maliwanag. Gaano katagal bago lumabas ang resulta? Mga kalahating oras siguro. Gawin mo ito ng mabilis, mas mabuti kung mas mabilis. Lumabas na ang resulta ng pagsusuri, Ginoong Feng. Anong resulta? Sabihin mo na. Si Pangyaran, hindi siya ang iyong tunay na anak na babae. Si Lin Xia ang tunay mong anak. Ano? Ang dugo ay hindi nagsisinungaling. Si Lin Hupeng, para sa kinabukasan ni Pangyaran, sinira ang aking buhay. Ang may kasalanan sa lahat ng ito, si Lin Hupeng. Mga tao, huliin si Lin Hupeng. Ipahuli siya sa akin. Tingnan ko kung sino ang may lakas. Kung Mokey, kung magpapalag ka sa akin, papapatayin ko ang anak mong babae. Lin Hupeng. Bitawan mo ang anak mong babae. Bitawan mo siya. Tatay, ako ang anak mong babae. Siya si Lin Xia, hindi Feng Maran. Ngayon, malinaw na ang resulta. Hindi siya talaga ang tatay mo. Pero, bibigyan ka ng kuya ng magandang buhay. Lin Hupeng. Anumang kondisyon, sabihin mo lang, sasagutin ko lahat. Huwag mong saktan si Lin Xia. Wala nang silbi. Lahat ng ito ay sinira ni Lin Xia. Si Lin Xia ang nagwasak sa lahat ng bagay ng kapatid kong babae. Lin Hupeng, akala mo ba ang mga bagay na nakuha mo ay magtatagal? Sasabihin ko sa iyo, kahit na nakuha mo na ito, maaaninag din ito balang araw. Tumahimik ka. Lin Hupeng, pinapangako ko sa iyo. Pinapangako ko sa iyo. Bigyan si Manny isang magandang kinabukasan. Huwag mong sasaktan si Lin Xia. Sige. Ngayon, magpirma ka ng kasulatan, at hayaan mo kaming umalis dito. Sinasabi ko sa iyo, sinasabi ko sa iyo. May 50 milyong nasa card na ito, sapat na para sa inyo, para sa magandang buhay. Pakiusap. Huwag saktan si Lin Xia, hindi ako sang-ayon. Si Lin Hupeng ay hindi talaga aking kapatid. Nandito lang ako, hindi ako aalis. Umalis ka. Bilisan mo, dalhin mo ang card na ito, at umalis ka kasama ang iyong kapatid. Tatay, ganito mo ako tinrato. Ayos. Lin Hupeng, gusto kong patayin mo siya. Tumigil ka.
Linsia, okay ka lang ba? Chief, okay lang ako. Ayos lang ako. Linsia. Hindi ka nasaktan, ha? Lin Mufeng. Ikaw at ang tatay mo. Para baguhin ang antas ng kapatid mong babae, ni Feng Yanran. Isang pagkakamali na ito ay 20 taon. Naniniwala ka ba? Direktor, hindi ako naniniwala. Akala mo ba mataas ang ranggo mo, kaya ikaw ay espesyal? Nagtataka lang ako, bakit lagi mong pinoprotektahan si Linsia? Paano? Binibigyan ka ba niya ng init sa kama? O nagiging pangalawang asawa ka niya? Tumahimik ka. Anong sinasabi mo? Tawagin niyo ang tao. Turuan niyo siya ng leksyon. Saktan niyo siya. Sige, patayin niyo ako. Linsia, sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo ako mapatay ngayon, tingnan mo kung paano kita aayusin. Huwag ka nang tumama. Bakit? Linsia, natatakot ka na, di ba? Hindi kita palalampasin. Lin Empeng, gaya mo ng tao, katulad ni Feng Yanran. Hindi talaga, kakayaning aminin ang sariling pagkakamali. Yung mga ganitong tao, dapat mapanagot sa batas. Lin Zaya, mag-alala ka lang. Sasampahan sila ng mabigat na parusa ng mga awtoridad. Lumapit na kayo. Dalhin si Lin Mufeng at Feng Yanran sa ilalim ng kustodiya. Parusahan ayon sa batas. Tatay, tulungan niyo ako. Ang iba, umalis na kayo. Direktor, narito ang aking admission letter. Sulat ng pagtanggap sa Tsinghua at Peking University. Sinunog nila ito. Anong gagawin ko, Linsia? Huwag kang mag-alala, sasabi ko lang sa rektor ng Tsinghua at Peking University. Sabihin mo lang, magpapasok ka pa rin sa paaralan ng normal. Salamat, Direktor. Yung mga bagay na gusto kong gawin, ay nagawa ko na lahat. Tara na tayo. Linsia, sandali lang. Linsia, lahat ng ito ay kanilang nililin lang sa akin. Magpapatawad ka ba sa akin? Matatanggap mo ba ako? Matatanggap mo ba ako bilang ama mo? Ang dugo ni Pangulong Feng, hindi magbabago. Kahit kailan. Ikaw pa rin ang ama ko. Pero ang landas na tatahakin natin sa hinaharap, gusto kong maglakad mag-isa. At sana huwag mo na, akong guluhin sa buhay ko. Tara na. Linsia. Sa hinaharap. Dapat bantayan si Ginang. Lin, kailangan siguraduhin ang kanyang kaligtasan. Oo. Ginoo, maaari po bang magtanong? Siya. Galit ka pa ba sa akin? Ano ang gusto mong bilhin? Kung wala kang bibilhin, huwag mo akong istorbohin sa trabaho. Aba, Ginoo, kakabalik lang niya lang. Hindi marunong makisama. Huwag kang mainis. Kung gusto mong bumili, ipapakilala ko sa'yo. Hindi kita kailangan. Hanapin ko lang siya. Anong pinipilit mong gawin? Tunay kang mayabang. Baby, come here. Baby, look at this. Today, this bag. Just pick whatever you like. Honey, you are really nice. Hello, may I ask, what do you need? Gusto mo bang magrekomenda ako? Kukunin ko ito, at ito rin. I-package mo na lahat dito. Sige. Tingnan mo itong intern. Kakaisa lang niya dito ng mahigit 1 buwan. Pero siya na ang may pinakamagandang performance. Nandito siya. Paano pa tayo kikita? Kailangan nating mag-isip ng paraan ngayon, para mawala siya. Nakahanda na ang lahat. Magbabayad na tayo doon. Magbabayad na. Ay, nawala ang wallet ko. Asawa, talagang pangit ang iyong paraan ng pagsisinungaling. Kung ayaw mong bumili, sabihin mo na lang. Totoong nawala ang bag ko. Nasa akin pa ito kanina nang pumasok ako. Huwag kang mag-alala, sir. Baka gusto mong isipin kung saan ito. Baka nahulog ito. Oy, Ginoo, may gusto lang akong sabihin. Kanina nakita ko, na habang pinipili ng girlfriend mo ang bag, parang may kinuha siya. Oy, huwag kang magkalat ng chismis. Hindi ko kinuha ang bag niya. HMPH, kung sinasabi mong hindi mo kinuha, paano mo ito mapapatunayan sa akin? Wala talaga akong kinuha. Tingnan mo, wala nga dito. Hindi ko ito kinuha. Hindi ko ito kinuha. May isa pang bag dito. Sige. Nahuli ka na kasama ang ebidensya. Haha, ako. Tingnan mo kung paano ka patatanggi. Tumawag ng pulis, agad na magulat.
Hindi po, Ginoo. Pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Talagang hindi ako ang kumuha niyan. Sigurado akong may nagsisinungaling sa akin. Binibini, madami na akong nakitang ganyan. Ngayon, hintayin na lang natin ang pulis. Sige. Sige na, huwag na nating hintayin ang pulis. May CCTV kami dito. Ipakita mo ang surveillance. Malalaman na ng lahat. Sira na ang surveillance noon pa. At saka, ngayon ay may sapat na ebidensya. Sino ang mag-aakusa sa'yo ng walang dahilan? Sa tingin ko, dapat kang humingi ng tawad sa kanila. Bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ko kinuha ang bagay na iyon. Bakit ako magsosorry? Hahaha, ayos lang. Kaya't hindi pa tapos ang araw natin. Hintayin na lang natin ang pulis. HMPH. Sino ang tumawag sa pulis kanina? Kaninang ninakaw ang wallet ko. Nagnakaw ang intern na ito. Tumanggi siyang umami. Hindi ko ito kinuha. Hindi ako ang kumuha. Siguradong may nagtatangkang sir-an ako. Linsia, parang may paranoia ka sa pag-uusig. Sino ang magtatangkang sir-an sa'yo? Sa tingin ko, kayong dalawa ang may gawa nito. Sino ang sinasabi mo? Mister ng pulis. Siya ang may gawa nito. Tama na. Huwag nang mag-ingay. I play ang surveillance. Sira ang surveillance. Hindi mag-check. Mayroon akong surveillance. Mayroon akong surveillance. Sino ka ba? Bakit ka may surveillance? Ako. Ako ang ama ni Linsia. At ako rin ang may-ari ng mall na ito. Katatapos ko lang magpagawa ng surveillance na ito. Mula kanina pa ay nakita ko na gusto ninyong ipahamak ang anak ko. Sobrang ayaw ng anak ko na may nag-aakusa sa kanya. Sige, ilabas natin at tingnan. Tara, police, tingnan mo. Tama nga, kayong dalawa. Nagkamali kami. Pasensya na. Sobrang mababa ng ugali niyong dalawa. Nagsinungaling ka pa sa sarili mong katrabaho. Hintayin mo, magko-complain ako sa kumpanya niyo ngayon. Sasampahan ko kayo ng kaso. Linsia, nagkamali kami. Pakiusap, bigyan mo kami ng pagkakataon. Kanina, nang pinahirapan niyo, ang anak ko, bakit hindi niyo naisip na humingi ng tawad? Dalhin mo. Sobrang masama ninyo. Pasensya na talaga. Ganito, itong bag mo, ibalot mo na lang para sa akin. Totoo ba? Salamat, salamat. Pupunta ako para ibalot ito sa'yo. Sige, sige, Linsia. 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 Boss Feng, may kailangan ka ba? Linsia. Hindi mo pa ba ako mapapatawan? Linsia. Sisiguraduhin kong sa natitirang buhay ko. Gagawin ko ang lahat para mahalin ka. Patawarin mo na ako. Hindi pwede. Linsia, dahil sa iyong namayapang ina. Patawarin mo na ako. Hayaan mo akong mag-isip pa. Lin Shengbin, tatay, huwag mo akong tawagin dad. Ikaw ang nagpasok sa aking anak na babae at lalaki. Lahat ay dinala sa bilangguan. Nasira mo ang kanilang kinabukasan. Lahat ng ito dahil sa'yo. Ang anak mong babae at ang anak mong lalaki, pareho nang nagkamali. Gusto mo pa bang magkamali ng higit pa? Nasira na sila dahil sa'yo. Sa natitirang bahagi ng buhay ko, wala nang mag-aalaga sa akin. Gusto kong mamatay ka. Ginoong Feng. Linsia, mag-ingat ka, huwag kang masaktan. Walang sugat, di ba? Walang anuman, walang anuman. Feng Batay. Masyado kayong malapit ng ama at anak. Tinawag akong wasak ang pamilya. Mamatay ka na. Mag-ingat ka. May pumatay. Tao. Tulungan niyo ako. Ginoong Feng, Ginoong Feng, Ginoong Feng, tao. Ginoong Feng, kumapit ka lang, Ginoong Feng. Doktor. Kailangan agad ang pirma ng malapit na kamag-anak. Kailangan ng pirma ng direktang kamag-anak. Anong relasyon mo sa pasyente? Ako. Ako ang kanyang anak na babae. Pirma. Kamusta na ang doktor? Nakaligtas na ang tatay mo sa panganib. Ayos na siya. Salamat, doktor.
Tatay, gising ka na. Anong tawag mo sa akin, tatay? Tatay, pasensya na. Lahat ay tapos na.